Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Happy birthday po kay Brother Eric, no? Kaka-birthday ko po ito. So, belated happy birthday. At I hope yung year na to ay maging malaking pagpapala sa iyo at sa buo mong pamilya. Kasabay na rin ito yung paglago mong spiritual. So, yan, happy birthday. At welcome back po dito sa ating 365 daily devotions. Actually po, this year, 366 yan. Kasi meron po tayong leap year, February 29. So, itatalakayin po natin ngayon ay Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Ito po ay parte ng ating fasting period. Now, sabi po dito sa mga talatang ito po ay parte ng katuruan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagtuturo doon sa isang bundok. So, parte po ito ng Sermon on the Mount. Now, pagdating po rito sa fasting, ito po yung sinasabi niya, kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Now, yung unang katuruan po natin, base po rito sa tinuro ng Panginoong Jesucristo doon sa Sermon on the Mount, ito po yung pinakauna, fasting should be as normal as prayer. Kung mapapansin niyo po, bago niya po sinabi rito, magkasunod po ito prayer and fasting. Now, dito po sabi ng Panginoong Jesucristo rito, when you fast, or kapag kayo'y nag-aayuno, ibig sabihin, pag ginamit mo kasi yung salitang when, hindi niya sinabing if you fast. Sabi niya po rito, when you fast. So makatuwid, ina-expect po ng Panginoong Jesucristo na ginagawa natin ito bilang mga tagasunod niya. Ito ay normal na Kristiyanong disiplina. Kapag kayo'y nag-aayuno, or sa tuwing kayo'y nag-aayuno, yan po yung much better translation, no? Sa tuwing kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagkunwari. Now, sa buhay Kristiyano, normal po yung panalangin. Normal naman tayo nagpe-pray. Pero yung fasting po, ito po yung madalas na kakaligtaan. Kumbaga, hindi masyadong napapansin bilang Kristiyanong disiplina. Kaya po, rito sa katuruan natin ngayon, fasting should be as normal as prayer. Dapat normal nating kung paano normal yung pananalangin sa atin, dapat normal din yung fasting. Ito yung, meron tayong cycle ng normal na araw, tapos merong fasting day. Bakit po? Kasi yung fasting po, sa akin personally, ito ay nagiging recalibration. Kumbaga sa sasakyan, kakagamit mo sa sasakyan, minsan hindi na kondisyon. Minsan hindi na align yung gulong. Minsan kailangan palitan ng langis. Now, yung pagpapalit po ng langis sa sasakyan, normal po yan talagang regular yan. Yung pag-a-align ng gulong yan, regular ginagawa. Na yung fasting po, ang pinaka-main purpose po nito ay i-align tayo sa Diyos. Yung kalooban ng Diyos, tsaka yung kalooban natin naka-align. Kaya po pag nag-fasting ka, ito yung talagang set aside mo yung mga bagay na normal mong ginagawa, mga bagay na importante sa iyo, at doon mo mas lalong mai-evaluate kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kasi sa pagkakataon na ikaw ay nagfa-fast, nakafocus ka lang sa Diyos at hinihingi mo yung kalooban niya sa iyong buhay. So, normal po ito na dapat routine nating mga Kristiyano, no? Fasting should be as normal as prayer. Now, pangalawa po, fasting is one of God's means to reward us. Yung fasting po, ito ay kaparaanan ng Diyos upang tayo'y gantimpalaan. Kaya sabi po dito sa mga talatang ito, kapag nagfa-fasting ka, you have to do it in secret. You have to do it for God. So, sabi po rito, sa mga talatang inaaral natin, tingnan po natin sa verse 18.
upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. So, kasi hindi mo naman ginagawa to para sa mga tao. Kaya hindi mo kailangan magpapansin sa mga tao. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Now, kung ikaw naman ay nag-aayuno para lang magpakita ng tao na ikaw ay banal, ikaw ay reliyosong tao, at gusto mo lang ipakita sa tao na ikaw ay napaka-religyoso, ikaw ay tinuturing na mapagkunwari at natanggap mo na ang iyong pagpapala pag pinuri ka ng tao na, oy, banal mo naman, no? Nagfa-fasting ka. So, fasting is one of God's means to reward us. Ang pagpapala nagmumula sa Diyos. Kasi nung unang panahon, ang problema kasi nito, yung fasting, nagagamit ng mga hipokrito, bilang source ng pride or pagiging proud. Oy, mas banal ako kaysa sa'yo, nagfa-fasting ako. Ang sabi ni Jesus Christ dito, mapagkunwari. Yun yung mapagkunwari, yung mga hipokrito. So, kung magfa-fasting ka, you have to make sure you're doing it kasi hindi dahil sumasabay ka lang sa church nyo. Or hindi dahil ginagawa ng mga kaibigan mo, ka-churchmates mo, mga tao sa paligid mo, gagawin mo na rin, no? Parang gusto mo lang maging katulad nila. Ang fasting po ay ginagawa yan sa Diyos mismo, para sa Diyos mismo. You set aside some of the most important things in your life in order to give way to, you spend more time with God. Now, sa pamamagitan po ng fasting natin, maganda nga po, isulat na ninyo lahat ng mga prayer request nyo, no? Sulat nyo na lahat. Tapos ipag-fasting nyo, talagang Lord, set aside ko lahat, nagpo-focus ako sa inyo, ipapanalangin ko lahat ng itong mga prayer request na ito. Yun yung kaparaanan ng Diyos para sagutin yung mga panalangin. Para gantimpalaan ka sa iyong mga panalangin. So, fasting is one of God's means to reward us. Pinagpapala po ng Diyos yung mga nagpa-fasting na talagang nakafocus sa Diyos. Number 3 po, fasting must be done in secret. Yung fasting po, ito, kasi yung issue nga po nung unang panahon, lalo na yung mga Pariseo, Saduceo, talagang, yung itsura nila, pag nagfa-fasting sila, yung obvious na nagfa-fasting sila. Yung talagang hindi maayos yung mukha, siguro mukhang kawawa, mukhang gutom na gutom. Talagang, uy, ang banal-banal mo naman, nagfa-fasting ka, parang ganun siguro yung image nila, pinapakita nila na mas banal ako kaysa sa inyo. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, fasting must be done in secret. Now, hindi naman ibig sabihin nito na, oy, fasting daw, dapat sekreto. Hindi na dapat ako sumabay sa church namin kasi public yun eh. Alam lang lahat nagfa-fasting eh. So, dapat ako, hindi ko sasabihin, sekreto ko lang to. Hindi naman ganon. Ang point lang ni Jesus Christ dito, huwag itong maging sanhi ng iyong pag-iayabang, ng pagiging ipokrito, pagiging holier than thou. Parang mas banal ka kaysa sa iba, maging source ng pride. So, kung ito ay nagiging source ng pride sa iyo, ng kayabangan, kahambugan, spiritual, may term dito spiritual pride, no? Kung yan ang naging source ng spiritual pride sa iyo, na parang, oy, mas angat ka kaysa sa iba, no? Mas malapit ka sa Lord kaysa sa iba, gawin mo na lang tong in secret. Sekreto mo na lang yung fasting mo kaysa nagkakasala ka pa sa Diyos. So, fasting must be done in secret. Now, ano po yung application natin dito sa pinag-aaralan po natin ito? Number 1 po, schedule fasting at least once a month. Suggestion ko lang naman po ito. Kasi yung fasting ito ay normal na Kristiyanong disiplina na nagre-recalibrate ka. Kumbaga sa sasakyan, nag-change oil ka. Kumbaga sa bahay, ito yung general cleaning, no? Ititingnan mo yung bahay mo, taga dumi na, itong side na to, kailangan na to talagang thoroughly na paglilinis. Ganon din sa atin, no? Nagre-reevaluate tayo ng ating sarili. Tinitingnan natin ano yung mga bagay na meron sa atin na hindi kalugod-lugod sa Diyos na kailangan malinis, kailangan maalis, kailangan mapalitan, kailangan ma-renew, ma-refresh. So, we need to schedule fasting at least once a month. Yan po yung suggestion ko. Pwede naman pong once a week. Now, ano po yung ginagawa natin during fasting? Sineset aside po natin yung mga bagay na pinagkakabisihan natin.
kagaya ng entertainment, social media. Yan yung mga nagko-consume ng time natin na dapat i-set aside natin to spend more time with God in prayer. Yun po yung fasting. So, pwede po tayong ipag-fast natin yung entertainment, ipag-fast natin yung pagkain natin. Siguro lunch or dinner or breakfast, nasa sa inyo po yon. At gawin po natin ito at least once a month, no? Or pwedeng weekly. Or yun na po yung pinaka-suggestion ko, no? At least once a month. Meron tayong ganong klaseng pag-change oil, no? Pag-recalibrate, pag-general cleaning, no? Hindi ko siya mailarawan sa iba pa, pero ganun po yung concept niya eh. I-realign mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi through time, baka nagkakaroon tayo ng mga maling mga ginagawa na kailangan talagang maiayos, mai-align sa Diyos. So, number 2 po, receive miracles through fasting. Kaya po, napakalaga po, no, ngayong araw, ito yung first day ng fasting natin. Kuha tayo ng notebook, sulat na natin lahat ng mga prayer requests natin. Lahat ng mga dapat nating ipanalangin sa pamilya. Una, sa relasyon natin sa Diyos, disiplina, pagbabasa ng Bible, prayer life, ipag-pray natin yung spirituality, relationship with family and friends, pag-pray natin yung mula sa magulang natin, anak, kapatid, tito, tita, lalo na yung mga hindi paligtas. Sulat natin lahat yun. Prayer mo sa career, prayer request mo para sa iyong health, prayer request mo para sa finances mo. Nakasulat na yun doon lahat. Tapos yun yung ipagpe-pray mo for 7 days. Pwede mo naman dagdagan yung 7 days. Nasa sayo rin. No? Pwede mo ring bawasan. It's up to you. Pero ang point nito, maipanalangin natin lahat, no? Pati yung mga humihingi ng prayer request sa atin, maisulat na natin doon, makasama natin sa panalangin, may sama natin sa panalangin. And let's receive miracles. Pag ginagamit ko yung term na miracles, ang ibig sabihin po niyan yung kamangha-manghang pagkilos ng Diyos sa atin. Makikita niyo po yan pag nagfa-fasting tayo, no? Makikita mo yung pagkilos ng Diyos na mamamangha ka kung paano sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. So, receive miracles through fasting, no? Yung mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Number 3 po, set aside our comfort during fasting. Yung fasting po actually sa Old Testament po niya, normally pag nagfa-fasting, no? Imbes na napakaganda ng suot mo, halimbawa hari ka, no? Tapos magfa-fasting ka, hubarin mo yung robe mo, hubarin mo yung napakaganda mong damit, tapos magdadamit ka ng sako, yung talagang makate, yung uncomfortable. Yung iba, pag matindi talaga yung fasting, kinakalbo pa nila yung sarili nila, nilalagyan nila ng abo yung kanilang ulo. Yun yung pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos. And then later on, well, ang focus po kasi nun, ma-set aside mo yung comfort mo na maipakita mo sa Diyos, Lord, I'm willing na talagang magpakumbaba just to have a deeper connection with you. So, ganun rin po yung ginagawa natin sa kapanahunan natin, no? Yung comfort ba ng masasarap yung kinakain mo, comfort na hindi ka nagugutom, comfort na may anday mo entertainment, no? Lahat yun sineset aside natin para makapag-focus tayo sa Diyos. Parang walang iniwan po yan sa pagluhod sa harapan ng Diyos Pag nakaluhod ka habang nananalangin, hindi komportable Hindi komportable sa tuhod, masakit sa tuhod. Pero yun yung pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ganun din po yung fasting. We set aside our comfort during fasting just to spend more time with God in prayer. So, ilan lamang po ito sa mga application po natin, no? So, yung assignment po natin, sulat natin lahat ng mga prayer requests natin. At ipag-pray po natin simula sa araw na ito. Para naman po sa ating discussion, how can we demonstrate our willingness to let go of our comfort in order to have a deeper connection with God? Paano natin mapapakita yung willingness natin sa Diyos na masaset aside natin yung comfort natin just to have a deeper connection with God through prayer? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Holy God,
I humble myself before you. I set aside comfort in exchange for a deeper connection with you. You are my top priority. Your presence is more important than anything in this world. Please reveal yourself to me this year. I am desperate for you. Please let me see your glory. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Olivia. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At kung meron po kayo natutunan dito sa devotion na ito, ipalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.